Unang pagbasa, Karunungan Kabanata 2, versikulo 23-39. Nilikha ng Diyos ang tao para sa kawalang kamatayan at ginawa siya sa larawan ng kanyang sariling kalikasan. Sa pamamagitan ng inggit ng dyablo na pumasok ang kamatayan sa mundo at nararanasan ito ng mga kabilang sa kanya. Ang buhay ng matuwid ay nasa mga kamay ng Diyos at walang pagdurusa ang hihipo sa kanila. Sa mata ng mga hangal ay parang namatay na sila. Ang kanilang pag-alis sa mundo ay itinuturing na isang kasawian at ang kanilang pag-alis sa atin ay isang pagkawasak, ngunit sila ay payapa. Sa mata ng mga tao ay tila sila ay pinarusahan, ngunit ang kanilang pag-asa ay puno ng kawalang kamatayan. Na nagdusa ng kaunting pagtutuwid, sila ay mabubunton ng malalaking pagpapala dahil sinubok sila ng Diyos at natagpuan silang karapat-dapat sa kanyang sarili. Sinubukan niya sila gaya ng ginto na sinusubok sa apoy at tinanggap sila bilang mga handog na susunugin. Sa araw ng kanilang paghuhukom ay magniningning sila na parang mga kislap sa gitna ng dayami. Hahatulan nila ang mga bansa at maghahari sa mga tao at ang Panginoon ay maghahari sa kanila magpakailanman. At mga nagtitiwala sa Kanya ay mauunawaan ang katotohanan at ang mga nagtitiyaga sa pag-ibig ay mananatili sa Kanya sapagkat ang biyaya at awa ay para sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio 33:34. Pagpalain ko ang Panginoong Diyos sa lahat ng oras. Pupurihin ko ang Panginoong Diyos sa lahat ng oras. Ang papuri niya ay laging nasa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa Panginoon. Marinig at magalak ang mapagpakumbaba. Ay itinun ng Panginoon ang kaniyang mga mata sa matuwid at ang kaniyang pakinig ay nakikinig sa kanilang daing. Ngunit kaniyang iniharap ang kaniyang mukha laban sa masama upang pawiin ang kanilang alaala sa lupa. Ang mga matuwid ay humihiyaw at dininig sila ng Panginoon. Iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag, ang puso, at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ebanghelyo ng Lucas, Kabanata 15, versikulo 7-10. Aleluya, aleluya, aleluya. Ang umiibig sa akin ay tutuparin ang aking salita at iibigin siya ng aking Ama at kami ay lalapit sa Kanya. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo ayon kay Lucas luwalhati sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, kung ang sino man sa inyo ay may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa, sasabihin ba niya sa kanya pagdating niya mula sa bukid, halika kaagad at maupo upang kumain? Sa kabilang banda, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ihanda mo ang aking hapunan, ihanda ang iyong sarili at hintayin mo ako habang ako ay kumakain at umiinom? Dahil pagkatapos ay makakain ka rin at makakainom siya. Lahat ng iniutos sa iyo sabihin, kami ay hindi karapat-dapat na mga lingkod. Ang Ebanghelyo ng Panginoon, luwalhati sa iyo, Panginoon. Ang liturhiya ngayon ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang ating buhay gamit ang mga mata ng pananampalataya. Ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na nilikha ng Diyos ang tao para sa kawalang kamatayan. Ngunit ang kasalanan at ang inggit ng masama ay nagpasok ng kamatayan sa mundo. Gayunpaman, ang mga matuwid ay nasa mga kamay ng Diyos at walang pagdurusa ang hihipo sa kanila. Ito ay isang katiyakan na dapat umaliw sa ating mga puso. Sino mang nananatiling tapat, sino mang namumuhay sa pag-ibig at katotohanan ay hinding-hindi pababayaan. Sa Ebanghelyo, itinuro sa atin ni Jesus ang tungkol sa kababaang loob ng tunay na disipulo. Ipinapaalala niya sa atin na kapag naglilingkod, hindi tayo dapat umasa ng mga gantimpala o papuri ng tao, ngunit kumilos dahil sa pagmamahal
at pagsunod sa Diyos. Nang sabihin niyang kami ay hindi kapaki-pakinabang na mga lingkod, ginawa lamang namin ang aming tungkulin. Ipinapakita niya sa atin na ang tunay na pag-ibig ay yaong naglilingkod nang hindi naghahanap ng pagkilala. Ngayon, inaanyayahan tayong pagnilayan. Paano ako naglingkod sa Diyos at sa iba? Nakagawa ba ako ng mabuti dahil sa pagmamahal o dahil sa pansariling interes at pagsang-ayon? Naging tapat ba ako sa maliliit na bagay na ang aking puso ay bumaling sa Panginoon? Hilingin natin sa banal na Espiritu na turuan tayo na mamuhay ng may kababaang loob, katatagan at tapat na pagmamahal, upang ang ating mga ugali ay nagpapakita kung gaano natin kamahal ang Diyos, hindi lamang sa salita kundi sa mga galaw at buong puso. Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbaba at tapat na puso na may kakayahang maglingkod ng may pagmamahal at kagalakan kahit na walang nakamasid. Panginoong Diyos, aming tagapaglikha at manunubos, sa harap ng iyong banal na presensya, iniyuko namin ang aming mga puso ngayon sa matinding pagpipitagan at pagsamba. Kayo na nakakaalam ng mga lihim ng kaluluwa, alam kung gaano tayo nakikipagpunyagi sa pagitan ng pagnanais na maglingkod at ng tukso ng pagmamataas. Ipagkaloob mo sa amin, O Panginoon, ang biyaya na maging mapagpakumbaba, gaya ng iyong anak na si Jesus ay mapagpakumbaba, masunurin hanggang sa krus. Turuan mo kaming magalak sa paglilingkod kahit walang nakakapansin, dahil ang iyong titig ay sapat na upang kami ay mabuhay, Ama ng kabutihan, kay daling humanap ng palakpakan, kay daling hangarin na makita, at kay hirap maglingkod sa katahimikan. Bigyan mo kami ng pusong nakatago sa iyo, na nakasusumpong ng kagalakan sa paggawa ng mabuti nang hindi umaasa ng gantimpala. Naway hindi malaman ng aming kanang kamay kung ano ang ginagawa ng aming kaliwang kamay, at naway ang aming pag-ibig ay hindi nakasalalay sa pagkilala ng tao, ngunit mapangalagaan lamang ng iyong presensya. Panginoong Jesus, lingkod ng mga lingkod, na naghugas ng paa ng iyong mga alagad at nagturo ng halaga ng tahimik na paglilingkod, dalisayin ang aming mga puso sa lahat ng walang kabuluhan. Naway matuto kaming mahalin ang paglilingkod bilang landas tungo sa pagpapakabanal, at naway ang bawat kilos namin, gaano man kaliit, ay maging buhay na handog sa harap ng iyong altar. Naway siyang ating gawain, kahit na nakatago, ay maging isang binhi ng pag-ibig na inihasik sa hardin ng kawalang hanggan. Banal na Espiritu, bukal ng lahat ng kabanalan, bisitahin ang aming mga kaluluwa ngayon. I-renew sa amin ang pagnanais na maglingkod ng may pagmamahal at kagalakan, kahit na sa pinakasimpleng mga gawain, kahit na pagod na kami. Naway ang ating pang-araw-araw na oo ay maging isang alingawngaw nang hayaan mo itong gawin ni Maria. At naway ang ating katapatan sa maliliit na bagay ay maging karapat-dapat tayong pagtiwalaan sa malalaking bagay. Panginoon, kung gustuin mo, maaari mo kaming pagalingin ng pagmamataas at ang pangangailangan para sa pagsang-ayon. Pagalingin mo kami sa pangangailangang makita, purihin, palakpakan. Turuan mo kaming mamuhay na nakatago kasama mo. Sa kapayapaan, alam mong nakikita mo kung ano ang nakatago. Naway kami, sa bawat kilos ng pag-ibig, sa bawat maingat na kilos, kundi maging salamin ng iyong awa, mahal naming Ama. Gusto naming matutong maglingkod bilang mga banal na pinaglilingkuran. Sa katahimikan, may kagalakan at may katatagan. Naway hindi magsawa ang ating mga puso sa pagmamahal, kahit na ang mundo ay walang malasakit. Bigyan mo kami ng biyaya na maunawaan
na ang tunay na halaga ng paglilingkod ay hindi nakasalalay sa pagkilala sa mga tao, kundi sa ngiti ng Diyos na nakakakita ng lahat. Panginoon, naway ang aming gawain, aming mga pakikibaka, aming mga pasakit, at aming mga kagalakan ay maging handog ng pag-ibig. Naway malaman natin kung paano gawing altar ang araw-araw at ang paglilingkod sa panalangin. Nawa ang bawat gawain, gaano man kasimple, ay magawa bilang isang naghahanda ng altar ng Panginoon nang may pag-iingat, debosyon at pagmamahal. Si Jesus, Guro at Panginoon, na nagsabi, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na tularan ka. Naway magalak ang aming mga puso, hindi sa paglilingkod, kundi sa paglilingkod. At naway matagpuan namin sa iyong krus ang pinakamalalim na kahulugan ng pagsuko. Espiritu ng kaamuan, tulungan kaming maunawaan na ang kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba, na ang kapangyarihan ay nasa pagsunod, at ang tunay na kagalakan ay namumulaklak sa puso ng mga taong nagbibigay ng kanilang sarili ng walang pag-aalinlangan. Ipagkaloob mo sa amin, O Espiritu Santo, ang kaloob ng pagpapakumbaba upang malaman namin kung paano manatiling maliit sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Panginoon, gaano kadalas pinipigilan ng pagmamataas ang iyong pag-ibig na kumilos sa amin? Gaano kadalas ang takot na makalimutan ay humahantong sa atin sa kawalan ng pasasalamat? Palayain mo kami, O Diyos, sa lahat ng espiritual na walang kabuluhan. Naway ang aming buhay ay maging isang tahimik na saksi sa iyong biyaya at isang tapat na pagmuni-muni ng iyong kabutihan. Banal na Ama, kapag dinadalaw kami ng panghihina ng loob, ipaalala sa amin na nakikita mo ang bawat pagsisikap, bawat luha at bawat sakripisyo. Walang kilos ng pagmamahal ang hindi napapansin sa iyo. Naway patibayin kami ng katiyakang ito kapag kulang ang pagkilala ng tao, at naway ang pag-asa ng iyong kaharian ay humimok sa amin na magpatuloy. Panginoon, kung gugustuhin mo, maayos mong pagalingin ang aming mga pusong nagkakabahabahagi na madalas na nag-aalinlangan sa pagitan ng pananampalataya at pagkamakasarili. Pagalingin mo kami, Jesus, mula sa pagmamadali, kawalan ng pasensya at pagnanais ng katanyagan. Turuan mo kaming maglingkod bilang mga nagdarasal at manalangin bilang mga naglilingkod. Naway ang pag-ibig ay maging hininga ng ating kaluluwa. Banal na Espiritu, pahiran mo kami ng iyong lakas at karunungan. Ipaunawa sa amin na ang paglilingkod ay pakikibahagi sa iyong gawaing pagtubos. Naway ang ating paglilingkod, kahit na hindi perpekto na kaisa sa sakripisyo ni Kristo, ay baguhin ng mundo sa isang mas makatarungan, magkakapatid at puno ng liwanag na lugar. Panginoong Jesus, kapag pinapagod kami ng bigat ng buhay, ipaalala sa amin ang iyong halimbawa ng isang tapat na lingkod. Naway matagpuan namin ang iyong nakalahad na kamay sa aming pagkahulog at ang iyong mahabaging titig sa aming mga limitasyon. Naway walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig at naway malaman namin kung paano magtiyaga hanggang wakas. Nagtitiwala sa iyong awa, Amang walang hanggan. Tanggapin mo ang aming mga puso ngayon, hubugin sila ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng mapagpakumbaba at tapat na puso na may kakayahang maglingkod ng may pagmamahal at kagalakan kahit na walang nakakakita. Naway ang aming tahimik na paglilingkod ay maging isang kaaya-ayang halimuyak sa iyo at naway marinig namin balang araw ang iyong tinig na nagsasabi, magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Panginoong Diyos, kapag pinag-iisipan natin ang iyong anak na si Jesus na lumuhod sa harap ng mga apostol,
na naghuhugas ng kanilang mga paa ng lambing at katahimikan. Naiintindihan natin ang totoong kahulugan ng kadakilaan. Ito ay hindi sa kapangyarihan ng tao o kaluwalhatian, ngunit sa pagpapakumbaba na yumuko upang maglingkod. Gawing maunawaan natin, Panginoon, ang kabanalan na iyon ay nagsisimula kapag tumigil tayo sa paghanap ng unang lugar at matutong magalak sa huli, kung saan ikaw mismo ay naroroon. Minamahal na Ama, hinihiling namin sa iyo na ihulma ang aming mga puso sa pagkakahawig ng sa iyo. Gaano kadalas ang pagiging makasarili ay nagpapahirap sa atin at walang tiyaga? Gaano kadalas pinipigilan tayo ng pagmamataas na kilalanin ang kagandahan ng paghahatid? Ibuhos sa atin ang diwa ng kaamuan upang maaari tayong maglingkod ng may kadalisayan at pag-ibig ng hindi inaasahan ng kapalit, sapagkat ang iyong pag-ibig lamang ang sapat. Panginoon, kung nais mo, maaari mo kaming pagalingin mula sa hindi mapakali at ang pangangailangan upang patunayan ang ating sarili sa mga mata ng mundo. Turuan kami upang makahanap ng seguridad sa iyo at hindi sa pag-apruba ng mga kalalakihan. Bigyan mo kami ng biyaya upang magtrabaho sa katahimikan. Alam na ang bawat serbisyo na ginawa dahil sa pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Banal na Espiritu, ikaw na magaan at apoy ay nag-aapoy sa loob natin ng pagnanais na magmahal ng walang sukatan. Kapag napapagod ang puso, i-renew ito sa iyong banal na lakas. Kapag humina ang katawan, paalalahanan tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon ng langit at lupa at walang maliit kapag ito ay tapos na sa pag-ibig. Walang hanggang Ama, ngayon nais nating ilaan ang ating oras, ating mga kamay at puso sa iyo. Nawa ang bawat gawain ng araw, gaano man kadali o paulit-ulit, mabago sa panalangin. Turuan kaming pag-isahin ang aming pang-araw-araw na gawain sa krus ni Kristo upang ang pagkapagod ay maging sakripisyo at katahimikan ay nagiging papuri. Panginoong Jesus, madalas kaming naglilingkod sa iyo habang maayos ang lahat, ngunit kapag dumating ang sakit, kawalang galang o kalungkutan, nawala ang Espiritu. Palakasin tayo, Panginoon, upang malaman nating maglingkod sa iyo kahit na sa mga may hirap na panahon na nagtitiwala na sa lihim. Ang iyong biyaya ay kumikilos at nagbabago ng lahat sa isang pagpapala. Espiritu ng karunungan, bigyan kami ng pag-unawa upang makilala ang iyong pagtawag sa maliliit na bagay. Maaaring alagaan ng iba, pasensya sa bahay, tahimik na kapatawaran, at patuloy na kawanggawa ang mga bunga ng iyong presensya sa amin. Maaaring ang pag-ibig ay ang sukatan ng bawat kilos at ang kriteriyon ng bawat pagpipilian. Panginoon, kung nais mo, maaari mong pagalingin kami ng espiritual na walang kabuluhan na naghahanap ng merito kahit sa mabubuting gawa. Palayain tayo mula sa pagnanais na humanga sa kung ano ang dapat nating gawin sa tungkulin at pag-ibig. Ituro sa amin na ang paglilingkod ay isang biyaya, hindi isang obligasyon. Ito ay isang regalo, hindi isang pasanin. Ito ay isang landas sa pagtubos, hindi isang dahilan para sa kaluwalhatian. Banal na Ama, bigyan kami ng isang puso na nakakaalam kung paano magpasalamat kahit na hindi ito tumatanggap ng papuri. Maaari nating maunawaan na ang iyong katahimikan ay isang pagpapala din at na ang iyong hindi nakikita na titig ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 mga salita ng tao. Turuan kaming mabuhay para sa iyo at hindi para sa palakpakan. Panginoong,
Jesus, gawin ang bawat paglilingkod na nagbigay ng tanda ng iyong kaharian. Iyon kung saan may pagiging makasarili, tayo ay isang tanda ng kabutihang loob. Kung may pagkapagod, maging aliw tayo. Kung saan may kawalang interes, pag-ibig natin. Nawa ang ating mga kamay na ginagabayan ng iyong biyaya, pagalingin, aliw at pagpalain. Banal na Espiritu, kapag ang kaluluwa ay walang laman, dumating at manirahan dito ng iyong kapayapaan. Turuan kami na gumawa ng serbisyo bilang isang lugar ng pakikipagtagpo sa iyo. Iyon, kahit nasa gitna ng ingay ng mundo, alam namin kung paano makahanap ng panloob na katahimikan upang marinig ang iyong tinig na bumubulong, manatili sa akin. Panginoon, kung nais mo, maaari mong pagalingin ang mga sugat na naiwan sa amin ng pagmamalaki. Ipinapanumbalik nito ang mga nasugatan na relasyon, sirang mga bono at pagkakasundo na nahahati sa mga puso. Maaring maglingkod ng may pagpapakumbaba, tayo ay mga instrumento ng iyong kapayapaan at nawa ang ating buhay ay maging isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Ama ng walang hanggan na kabaitan, tumingin ng may pakikiramay sa lahat na nagsisilbi sa iyong ubasan, mga pari, relihiyoso, mga tao, mga ama at ina ng mga pamilya. Naway mahahanap ng bawat isa sa iyo ang gantimpala ng katapatan. Bigyan sila ng kagalakan sa trabaho, pag-asa sa sakit at tiwala sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Si Lord Jesus, na sa krus ay naging alipin hanggang sa wakas, ay nagtuturo sa atin na mag-alok ng pagdurusa bilang isang gawa ng pag-ibig. Nawa ang bawat luha, ang bawat pagtanggi at bawat tahimik na pagsisikap ay maging isang binhi ng biyaya na nagtatanim ng walang hanggang prutas sa puso ng mga nagmamahal sa iyo. At ngayon, Panginoon, natatanggap namin ang salitang ito mula sa iyo. Mabuti at tapat na lingkod, pumasok sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nawa ang pangakong ito ay sumisigaw sa ating mga puso bilang isang layunin at pag-asa. Maaring hanggang sa huling araw, magagawa nating maglingkod ng may pagpapakumbaba, katapatan at pag-ibig, tiyak na nakikita ng iyong tingin ang lahat at hindi mabibigo ang iyong hustisya. Sa pangalan ng Ama, ang Anak at Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming manatiling tahimik sa iyo, tulad ng mga nagpapahinga pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Nakipag-usap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at naantig mo ang pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Turuan mo kaming pangalagaan ang biyayang ito upang ito ay hindi lamang isang dumaraan na damdamin, kundi isang tunay na panloob na pagbabagong loob. Naway umunlad sa amin ang kababaang loob na nakalulugod sa iyo bilang bunga ng pagsisisi at pananampalataya. Amang walang hanggan, ikaw na nagmumuni-muni sa mga puso, nakikita mo ang katapatan ng aming pagnanais na magbago. Nais naming matutong magmahal ng mas wagas, maglingkod ng may higit na kagalakan, at sumunod ng may higit na pagkamasunurin. Tanggalin sa amin ang ugat ng pagmamataas at pagkamakasarili, at itanim sa lugar nito ang binhi ng iyong pag-ibig. Naway ang aming mga puso ay maging isang matabang bukirin, kung saan ang iyong kalooban ay namumunga at nagbubunga ng kabanalan. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo kaming pagalingin sa lahat ng damdamin ng kababaan at kawalan ng utang na loob. Gaano kadalas tayong nakalimutan at ang ating mga puso
ay nagsasara sa kalungkutan. Turuan mo kaming tumingin sa iyo at tandaan na walang nagawa dahil sa pag-ibig ang hindi napapansin sa iyong mga mata. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng nakatago at nagbibigay ng gantimpala sa katahimikan. Banal na Espiritu, tulungan mo kaming maunawaan na ang paglilingkod ay ang landas tungo sa tunay na kalayaan. Kapag tinuruan tayo ng mundo na hanapin ang unang lugar, ipaalala sa amin na pinili ng iyong anak ang huli. Kapag ang walang kabuluhan ay sumusubok na bumangon, ihilig ang ating mga puso sa pagpapakumbaba. Kapag dinaig kami ng pagod, i-renew mo kami ng iyong buhay na presensya. Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng biyaya upang magtiyaga hanggang wakas. Naway manatiling matatag ang pananampalataya kahit na naubos na ang ating lakas at naway hindi maglaho ang pag-ibig. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magpatuloy sa paglilingkod kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan. Naway malaman natin kung paano ulitin sa bawat pagsubok. Panginoon, alam mo ang lahat, alam mo na mahal kita. Ama ng kabutihan, maligayang pagdating sa lahat ng mga nabubuhay sa bukasyon ng nakatagong paglilingkod. Ang mga ina na nagdarasal para sa kanilang mga anak, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga sumusuporta sa kanilang pamilya sa tahimik na sakripisyo. Nawa ang bawat isa sa iyong mga anak na ito ay tumanggap mula sa iyo ng lakas at ginhawa na kailangan upang magpatuloy ng may kagalakan. Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso upang ang paglilingkod ay hindi na maging isang obligasyon at maging isang gawa ng pag-ibig. Naway matuto kaming makita ang iyong sariling mukha sa bawat kapatid at paglingkuran ka sa kanila ng may paggalang at lambing. Ipaunawa sa amin na ang bawat kilos ng pag-ibig sa kapwa ay isang panalangin na umaakyat sa langit at nagpapakilos sa iyong pusong maawain. Banal na Espiritu, sumama ka sa amin ngayon. Hugasan kami ng iyong liwanag at i-renew ang aming panloob na disposisyon. Naway ang bawat salitang binigkas sa panalangin ito ay magbunga ng pagsisisi, pagpapakumbaba at katapatan. Naway kami sa aming paglisan sa sagradong sandaling ito ay dalhin sa iba ang kapayapaang nagmumula sa tahimik na paglilingkod at pakikipag-isa sa iyo. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mong pagalingin ang aming nakaraan. Palayain kami sa pagkakasala at baguhin ang pag-asa. Bigyan mo kami ng bagong simula. Mula ngayon, naway maglingkod tayo ng may bago, malinis at magaan na puso. Naway ang bawat araw ay maging isang pagkakataon na magmahal ng higit pa, magbigay ng higit pa, at hanapin ka ng simple, amang walang hanggan. Nais naming ialay sa iyo ang aming gawain, ang aming oras, ang aming mga kaloob, at maging ang aming mga limitasyon. Lahat ng mayroon kami at mayroon kami ay nagmumula sa iyo. At nais naming ibalik ang lahat sa anyo ng pag-ibig. Tanggapin, Panginoon, ang pag-aalay ng aming buhay bilang isang kasiyasyang sakripisyo at gawin itong instrumento ng kaligtasan para sa marami. Panginoong Hesus, tulungan mo kaming maunawaan na ang pagpapakumbaba ay ang landas na patungo sa langit. Naway huwag nating ikahiya na maglingkod o magpuri sa paggawa nito. Sa bawat nakatagong kilos ng pag-ibig, naway madama namin ang iyong titig sa amin. Tahimik na nagsasabi, ako ay sumasa iyo, aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat inaalalayan kita ng lakas ng aking kamay. Espiritu ng katotohanan, panatilihing nagniningas ang apoy ng katapatan sa loob namin. Sa panahon ng pagsubok, alalahanin nawa namin na ikaw ang gumagabay sa amin. Sa pinakamadilim na gabi, naway madama namin ang iyong presensya na umaaliw sa aming mga kaluluwa. Sa pagtatapos ng paglalakbay,
naway lumingon kami at kilalanin na ang iyong pag-ibig ang nagpapanatili sa amin sa bawat hakbang. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mong gawing pagsamba ang aming pagod at ang aming gawain ay maging isang alay. Turuan mo kaming mamuhay sa paglilingkod bilang pakikibahagi sa iyong misteryo ng Pasko, kung saan ang pagdurusa ay nagkakaisa sa pag-ibig at ang pag-ibig ay nananaig sa lahat ng sakit. Naway i-configure kami ng iyong espiritu ng higit pa at higit pa sa iyong imahe hanggang sa tunay naming masabi, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ama ng awa, naway ang panalangin ito ay tumaas sa iyong trono tulad ng isang kaya-ayang halimuyak. Naway maging tugon ng pag-ibig sa iyong tawag. Akayin mo kami tungo sa kabanalan ng simpleng buhay, sa kagalakan ng tapat na paglilingkod, at sa kapayapaan ng mga taong tapat na nagmamahal sa iyo. Naway ang iyong kalooban ay maging aming pagpapakain at ang iyong kaharian ay aming gantimpala. At habang nagtatapos kami, Panginoon, inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay. Kung ano kami noon, kung ano kami, at kung ano ang magiging kami. Turuan mo kaming lumakad ng may pagpapakumbaba, maglingkod ng may katatagan, at magmahal ng buong buo. At pagdating ng araw ng iyong pagkatawag, naway marinig namin ang iyong tinig na nagsasabi, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga kapatid, kung ang panalangin ito ay naantig ang inyong puso, kung ang banal na Espiritu ay nagsalita sa inyong kaluluwa sa pamamagitan ng mga salitang ito, inaanyayahan ko kayo ngayon sa isang simpleng kilos ng pananampalataya at pagmamahal. Pindutin ang like na buton. Ang maliit na gawaing ito ay tumutulong sa panalangin ito na maabot ang iba pang mga puso na, tulad ng sa iyo, ay kailangan ding palakasin at pagalingin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kapag nag-click ka sa like, ikaw ay, sa katunayan, ay nakikipagtulungan sa evangelization na nagpapahintulot sa mas maraming tao na mahanap ang kanlungang ito ng kapayapaan at pananampalataya. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa mga grupo ng panalangin na iyong nilalahukan. Marahil ay kailangang marinig ng isang taong mahal mo ang mensaheng ito, na nais ng Panginoon na bigyan tayo ng mapagpakumbaba, tapat na puso, handang maglingkod kahit sa katahimikan, kahit na walang nakamasid. Sa pamamagitan ng pagbabahagi, nagiging instrumento ka ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng iba, na nagdadala ng pag-asa, kaaliwan at espiritual na pagbabago. At kung mayroon kang kahilingan, intensyon, sakit na dinadala mo sa katahimikan, isulat ang iyong iyak dito sa mga komento. Ito ay isang puwang para sa panalangin at pakikipag-isa at sama-sama tayong bumubuo ng isang tanikala ng pananampalataya na umaabot sa puso ng Diyos. Sumulat ng may kumpiyansa, Panginoon, bigyan mo ako ng tapat at mapagpakumbabang puso na maglingkod sa iyo sa katahimikan at pagmamahal. Naway ito ang ating deklarasyon ng pagsuko at pagtitiwala ngayong gabi. Gayon din, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ang anumang panalangin, anumang salita ng pananampalataya, anumang sandali ng biyaya. Dito, araw-araw, tayo ay inaanyayahan na ipahinga ang ating mga kaluluwa sa presensya ng Diyos at i-renew ang ating pag-asa. Ang channel na ito ay isang permanenteng prayer tent, isang espiritual na kanlungan kung saan ang Panginoon ay nagsasalita, humaaliw at kumikilos ng may kapangyarihan. Maniwala ka, minamahal na kapatid na babae. Nakikita ng Diyos ang iyong puso,
kahit na hindi nakikita ng mundo ang iyong mga kilos ng pagmamahal, siya ay nagagalak sa iyong katapatan at ginagantimpalaan ang iyong tahimik na paglilingkod. Patuloy na maglingkod ng may kagalakan dahil ang mga mata ng Panginoon ay hindi kailanman nakapikit sa mga taong tapat na nagmamahal sa Kanya. Tayo ay sama-samang natipon at lagi tayong magsasama-sama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.